Magandang araw. Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na maghatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa kauna-unahang Tri-Media News Program, ito po ang Pilipinas Update Global. Sa unang balita, inflation sa bansa bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 6 na taon. Bumaga sa 0.9% ang inflation rate noong July, pinakamababa mula sa taong 2019 ayon sa Philippine Statistics Authority. Malaking dahilan nito ang pagbagsak ng presyo ng bigas ng halos 16% at pagbaba ng singil sa kuryente at tubig. Bagaman bumaba ang pangkalahatang inflation, tumaas naman ang bahagya sa 2.3%. Ang core inflation na hindi kasama ang pabago-bagong presyo ng pagkain at langis. Dahil dito, pinag-aaralan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang posibilidad na ibaba ang interest rate mula sa 5.25% upang mas pasiglahin ang ekonomiya. Ekonomiya ng Pilipinas lumago ng pinakamabilis sa loob ng isang taon. Tumaas ng 5.5%. Year-on-year ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa ikalawang quarter ng 2025. Pinakamataas sa paglago sa nakalipas na 12 buwan. Ayon sa NEDA, pangunahing nagtulak sa pag-angat ang 7% na paglago sa agrikultura dahil sa magandang panahon at dagdag na suporta ng gobyerno sa mga magsasaka. Nananatiling matatag din ang paggastos ng mga sambahayan na malaking ambag sa kabuuang paglago ng ekonomiya. Pilipinas, kinundi na ang debris ng rocket ng China malapit sa Palawan. Mariing kinundi na ng pamahalaan ang China matapos bumagsak ang pinaghihinalaang debris mula sa Long March 12 rocket sa karagatang malapit sa Palawan. Bagamat walang naiulat na nasugatan o nasirang ari-arian, ikinabahala ito ng mga residente at lokal na pamahalaan. Nagpadala ng search and recovery team ang mga otoridad para masiguro ang kaligtasan at alisin ang posibleng panganib sa kapaligiran at paglalayag. Ayon sa Department of Foreign Affairs, maghahain sila ng formal na protesta laban sa Beijing. Visa-free entry para sa mga Indian nationals, ilulunsad. Direktang lipad, Delhi, Manila, bubuksan. Magiging visa-free na ang pagpasok ng mga mamamayan ng India sa Pilipinas para sa itinakdang bilang ng araw. Ayon sa bagong kasunduan ng dalawang bansa, bilang kapalit, magbibigay ang India ng libreng e-visa services para sa mga Pilipinong bibisita sa kanilang bansa. Kasama rin sa kasunduan ng pagbubukas ng direct flight mula Delhi papuntang Maynila upang mas mapadali ang turismo, kalakalan at ugnayang pangkultura. Pilipinas at India itinaas ang relationship sa strategic partnership. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa New Delhi, nagkasundo siya at si Prime Minister
Narendra Modi na itaas sa strategic partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Sakop nito ang mas matibay na kooperasyon sa depensa, kabilang ang BrahMos missile deal, magkasanib na naval exercise at pagpapalakas ng seguridad sa karagatan. Pinalawak din ang kasunduan sa larangan ng kalakalan, eksplorasyon at kalawakan, turismo, pagpapalitan ng kultura at digital na teknolohiya. Ayon sa mga eksperto, layo ng kasunduang ito na tugunan ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon at palakasin ang ekonomiya ng parehong bansa. Senado, minadali paglibing sa Sara impeachment. Ito ang pagkadismayang tanong ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa ani ay minadaling desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte kahit hindi pa tapos ang usapin sa Supreme Court. The House acted in good faith. Why the rush? Question ni Romualdez. Yesterday, the Senate, not sitting as impeachment court, moved swiftly to archive the complaint against Vice President Sara Duterte. Despite the case is still pending before the Supreme Court, to archive is, in effect, to bury the architects of impeachment, saad ni Romualdez. Sinabi ni Romualdez na ang impeachment na sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na patay na matapos ma-archive ay hindi pa tapos dahil hindi pa nag-issue ng final ruling ang Korte Suprema sa kanilang motion for reconsideration. Noong August 5, naghain ang Kamara ng motion for reconsideration. Inatasan naman ng Supreme Court si BP Sara na magkomento dito. Inihayag pa ni Romualdez na naninindigan ang Kamara dahil sa tumalima ang mga kongresista sa kanilang constitutional duty na kumilos hindi para sa kanilang mga sarili kundi para sa mamamayang Pilipino. We do not rise against the Senate, we rise to the Republic. Tuloy ang laban for the Constitution, for the rule of law, and for the enduring truth that no public office is ever beyond the reach of accountability. Pahayag pa ni Romualdez. PhilAm TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. PhilAm TV. For PhilAms, by PhilAms, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with PhilAm TV. Visit our website, www.philmtv.us. Panibagong mga buto, damit nakuha sa Taal Lake. Nakarecover pa ng mga buto kabilang ang 2 bungo ng tao, ngipin at iba pang personal na kasuotan sa patuloy na search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard, PCG, sa Taal Lake kaugnay sa kaso ng missing sabongeros. Ayon sa Department of Justice o DOJ nitong Huwebes, inilantad ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano sa mga mamamahayag ang mga larawan ng na-recover kung saan makikita ang mga buto, 2 bungo ng tao na ang isa ay may mga ngipin, mga buhok, gula-gulanit na damit, tsinelas, t-shirt, brief ng lalaki, pantalon at iba pa na nakuha ng Philippine Coast Guard diver simula July 29 hanggang August 4. Naniniwala si Clavano na ang mga ngipin na intact pa sa mga bungo ay maaaring maimat sa dental records ng mga nawawalang sabongero at magagamit din sa DNA matching sa samples na
nakuha sa mga kaanak ng mga biktima. Humingi na umano ng tulong ang DOJ sa University of the Philippines Pathology at Anthropology Department sa tulong ng forensic expert na si Dr. Raquel Fortun. Pati na rin sa mga eksperto mula sa Japan para suriin ang mga hinihinalang labi na posibleng konektado sa mga nawawalang sabongero. Pondo ng SSS hindi masasaid. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mauubos ang pondo ng Social Security System o SSS sa kabila ng pagdadagdag ng pensyon sa mga pensioner at hindi nagdagdag sa contribution ng mga miyembro. Sinabi ni Marcos na walang dapat ipangamba ang mga SSS member na baka masait ang pondo ng ahensya dahil lumalago ang populasyon ng mga miyembro. Paliwanag pa ng Pangulo na lumalaki aniya ang populasyon ng mga manggagawa sa Pilipinas at mababawi rito ang idinagdag sa pensyon ng mga nagretiro na kaya hindi dahilan para mag-alala ang mga miyembro. Bilang patunay aniya, base sa pagtaya ay mabilis na lumalago ang pondo ng SSS at posibleng maungusan nito ng mas malaki ang Government Service Insurance System o GSIS sa mga darating na araw. Sa resolusyon na inilabas ng SSS, madadagdagan ng tao ng 10% ang retirement at disability pension epektibo ngayong Setyembre, natatagal hanggang 2027, habang ang mga survivor ay madadagdagan ng 5% kada taon ang kanilang pensyon. At yan po nagtatapos ang aming mga balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalaga. To God be the glory. But let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo.